Hello, mic testing. Good. Padasang ka muna. Amo nga gito to do dalaan. Tá?
Good morning, everyone. The funeral discourse will begin in about 4 minutes. So we would like to invite everyone to find their seats. So sit back and relax for a couple of minutes. Then we will begin shortly. Thank you. But before we begin, I would like to encourage everyone to get one of these. If you didn't pick up one from, by the door, because we will be using this one for the songs. If not, there will be lyrics displayed on the screen, so you can follow along. Thank you. Are you sure you know we will not explore, right? Okay. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Dumating na ang oras na hintay natin upang pasimulan ang ating programa, ang funeral discourse. So, I would like to invite everyone to stand up if you can. At sama-sama natin na awitin ang song number 51, He Will Call. Life like a mist appears for just a day, then disappears tomorrow. All that we are can quickly fade away,
replaced with tears and sorrow. If a man should die, can he live again? Hear the promise God has made. He will call, the dead will answer. They will live at His command. For He will have a longing for the work of His own hand. So have faith and do not wonder, for our God can make us stand, and we will live forever as the work of His own hand. Friends of our God, though they may pass away, will never be forsaken. All those asleep who in God's memory stay, from death He will awaken. Then will come to see all that life can be, paradise eternally. He will call, the dead will answer. They will live at His command. For He will have a longing for the work of His own hand. So have faith and do not wonder, for our God will make us stand, and we will live forever as the work of His own hand. Ay, manalangin tayo. Maibigin na Diyos namin na Jehovah, kayo po ang bukal ng aming buhay. Sa pagkakataon nito, Ama, ay lalapit kami sa inyo sa pamamagitan ng pribilehiyong panalangin. Ipinakikisuyo namin sa inyo, Ama, na sana'y ang inyong banal na Espiritu ang sumasa amin ngayon upang sa gayon ay tutulong ito sa amin na maging matagumpay. At lalong-lalo na Amang Jehova ay nire-request namin sa inyo na tulungan nyo ang Lagpakan family na sila ay nagdadalamhati ngayon dahil namatay ang kanilang mother at asawa. Kaya pakisuyo po Ama, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ito ang mag-aliw sa amin. Kami lahat na nandito ay mabigat, Ama, ang aming puso dahil namatay ang aming minamahal na kaibigan. Kaya pakisuyo Ama, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na concentrate sa pahayag na maibibigay ngayon. Kaya pakisuyo po, tulungan niyo si Brother Malasab upang sa gayon ay maidiin niya ang mga mahalagang punto na kailangan namin ngayon upang sa gayon ay maibsan ang aming puso
At mahirap na kalagayan ng mga Yehova, kaya ipinapapaubayan namin sa inyo ang tagumpay ng okasyon na ito. At tumitingin kami sa hinaharap, Ama, na kung saan ay makikita namin muli ang aming minamahal na kapatid na si Sister Lagpakan. Pakisuyo rin, Ama, patawarin niyo ang aming nagawa namin na kasalanan, dulot ito ng aming dikasakdalan, upang sa gayon ay karapat-dapat kami na manatili sa inyong malinis na organisasyon. At lahat ng mga pagsusumamo na ito, mga karaingan, pasasalamat, ay ipinapabot namin ito sa inyo sa pamamagitan niyong anak na si Jesucristo. Amen. Sa umaga na itong mga kapatid ay makakarinig tayo ng very timely na funeral discourse. Ang pahayag na ito ay masasagot ang mga tanong tulad ng ano kaya ang kalagayan ng mga patay? Ano kaya ang hope para sa kanila? Ito ay isa sa mga questions na malalaman natin sa umaga na ito. Kaya hinimo kayong mga kapatid at mga kaibigan na ibigay natin ang undivided attention sa ating speaker na si Brother Erwin Malasab. Pakisuyo, Brother Malasab. All the family of Sister Rosalinda Eunice Malasab Lagpakan really appreciate you being here today during the solemnification, and also for the support you have shown in this time of loss. Ang Malasab Lagpakan family ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong pagkanaririto sa memorial service na ito para sa ating kapatid, ina, tita, lola, at kaibigan na si Auntie Eunice, as I personally and dearly call her. Well, gaya po ng sinasabi sa Biblia, kung mayroon kayong hawak na Biblia, either digital or hard copy, gaya ng sinabi sa Proverbs 17 verse 17, a true friend shows love at all times and is a brother who is born for times of distress. So maliwanag ang inyong pagkanaririto, ang pagdalo sa umagang ito ay nagpapakita na you're applying that words sa Biblia. So as we've stated, this is a solemnification today, and hopefully we may be able to find some relief and perhaps even some hope as we consider Jehovah God's provisions for those we lose to death. Well, si Auntie Eunice ay ipinanganak sa Ilagan, Isabela, Philippines noong September 8, 1962. Ang kanyang mga magulang ay sina Antonino and Dominga Malasab. So, noong 2 weeks ago, she should have turned in 62 years old. Siya ay pangsyam sa 10 magkakapatid. She was survived by her loving husband of 42 years, Ruben Lagpakan. Uncle Ruben, lubos kaming nakikipagdalamhati sa inyo. And also, our dear Sister Lagpakan is also survived by her 3 sons, Emerson, Paul Anthony, Lemuel, at mga pinsan, nakikiramay muli kami sa inyo. She was also survived by her 2 daughters-in-law, Razel and Winnie, and also to 4 grandchildren, Anissa, Anaya, Anton, and Scarlett. Kaya maraming naulila si Auntie. Kasama rin dito yung 6 na mga kapatid niya na buhay pa sa ngayon. Sila Uncle Condring, Auntie Ninay, Auntie Tering, Uncle Joel, Auntie Betty, na kasama natin ngayon, and Uncle Nathan
And I'm pretty sure lahat sila ngayon ay nakatay-in sa Zoom. Meron din siyang tatlong mga kapatid na nagpahinga na bukod sa kanya. Sila Uncle Temi, Uncle Sammy, si Abraham or Abe, which is ang daddy ko last year, at ngayon naman si Auntie Eunice. Kaya malaking pamilya si Auntie Eunice, kaya naman lagi siya nag-organize sa mga family reunions para magkita-kita sila at magpatibayan bilang isang pamilya. At talagang family-oriented si Auntie. Kahit sa mga pamangkin, she's very close to them, tinatawagan niya sila, kinakamusta sila, tinutulungan sila whenever they need help. Mabait at very generous si Auntie. Sa katunayan, ganito ang komento ng isa sa kanyang mga pamangkin. Sabi niya, very close si Auntie sa akin. Mahal na mahal ko si Auntie. Malaki ang contribution niya sa pag-progress ko sa spiritual at pag-abot ko ng mga goals ko. Kaya noong nag-circuit overseer na ako, very happy siya. Sabi niya, ikaw ang pumalit kay Ammo sa lolo namin. Kaya mahalin mo ang privilege na binigay sa iyo ni Jehovah. While traveling back in time, si Sister Rosalinda Lagpacan or Auntie Eunice ay nag-dedicate ng kanyang buhay kay Jehovah noong September 3, 1975 sa edad na 13 years old. So sa murang edad na yan, nakasama niya ang aming lolo at lola sa pagpapioneer. Kaya mula sa pool, taglay niya yung spirit of pioneering. At nang ma-assign yung kanyang mga magulang bilang circuit overseers sa Ilocos Norte sa Pilipinas, kasama siya sa pagpapioneer hanggang sa doon niya makilala si Uncle Ruben. At ikinasal sila noong July 5, 1982. Bumuo sila ng masayang pamilya sa Burgos, Ilocos Norte, which is ang hometown ni Uncle Ruben. At bilang isang ina, mapagmahal at maasikasong ina si Auntie Eunice. Inaruga at pinalaki niya ang kanyang tatlong anak na lalaki kahit nung mga panahong nasa abroad si Uncle Ruben. Tinuruan niya sila ng mga magagandang katangian ng Diyos na Jehovah, ang mga layunin ng Diyos na Jehovah sa hinaharap. Sa katunayan, sabi ng isa sa kanyang mga anak, naalala ko pa noong bata ako sa Bagay Tugigaraw. Lagi kaming kasama ni Mami sa mga pulong, sa mga asambleya, at lalo na sa memorial na kamatayan ni Jesus. At kahit lumipat na kami ng Bobon, Ilocos Norte, hindi kumupas ang pag-ibig niya sa katotohanan. At sabi pa niya, nung lumipat na dito sila sa Amerika, at nagseryoso na rin siya sa pag-aaral ng Biblia, at ultimately nagpabautismo, sabi niya, masayang-masaya si Mami sa naging desisyon ko. And who else? Siyempre, ang Diyos na Jehovah. And that is true. Sinasabi ng ikatlong Juan, 3 John verse 4, sabi niya, there is no greater joy in knowing that your children go on walking in the truth. Yeah. Mahal na mahal din ni Auntie Eunice ang kanyang mga apo. And I personally witnessed that. Kung gaano siya ka-dedicated sa pag-aalaga sa kanila at turuan sila tungkol kay Jehovah. Napakaabala niyang tao. Pero minsan tumawag siya sa akin, masayang-masaya siya. Sabi niya, Along, yung kasi ang tawag niya sa akin, Along, sabi niya, regular pioneer na ulit ako. Masayang-masaya siya nung itinawag niya sa akin yun. And then ganun din siya kasaya nung a year after, tumawag ulit siya, Along, sabi niya, mag-aaral na ako ng Pioneer Services School. So, despite of her busy schedules, she made sure na maabot niya yung kanyang pioneering goals. Sabi ng ilang mga pioneers, ito yung ilang mga komento ng mga nakasama niya sa pagpa-pioneer sa kanilang kongregasyon sa Iloco. Nagsaya at unay akad-kadwa ni Auntie Eunice mo. Naragsak, na lumamay ti panagsa sa una. Nalaing nga mangisuro ti Biblia. Kanayon nga sapsapulin ti Bible study mi no awan isuna akadwami. Makapaliday ta saan kon mauray ti tawag na wenno text na nga makikadwa nga agmalmalam iti ministeryo. Kastoy met ti kuna di maysa, naragsakan ak di mamamok ni Eunice, ta agkabagyan kami matkayam.
Bayat ti panagkadkadwami nga mapan mga saba, cart witnessing, adu tinasursuro kanya na tanalaang isuna amang encourage ti tao. Bueno tat tao. Saan la balay-balay ti pangasabaan mi, mapan kami met ti store, panggapwanan na meten nga agpasyar, ag-shopping, ken mangan tirwar. So, can you see the whole spectrum ng kanyang personality tungkol dyan, mga kapatid? She kept the joy in the ministry. Ito naman ang komento ng isa sa aming pinsan na itinuring na pangalawa niyang ina, si Auntie Eunice, at kasama sa kongregasyon. Ado ti memories ko kun Auntie, jak malipatan ti kinadunguna kada kami, lalo na kan Kezia, iso na ti makagapon, wapay nga agasawa kami ni Mario, can witness ti kasarmi. Very caring, lalo kadagiti babakit ken lalakay, basta makita na ida, kasarita na ida, abayan na ida, Serbian na ida, very hospitable ni Auntie. Kanayon asisasagana at tumulong, ibagbagana kanayon na para iti pakaidayawan ni Ama Jehova. Mamisko tinabagas, well-prepared ken makapadigta, akong komento na kadagidigimong. Well, kaya mga kapatid, ipinakikita ng mga comments na ito that she lived a life of faithfulness. Well, a life of faithfulness is a very important thing. Kung hawak muli ninyo ang inyong Biblia, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, it highlights why that is. Ecclesiastes 7 verse 1, it says, "A good name is better than good oil, and the day of death is better than the day of birth." Baka may tanong ninyo, why is the day of one's death better than the day of one's birth? Baka ang ilan sa atin magtaka pa, how can the day Auntie Eunice died is better than the day of when she was born? Well, let's look at it this way, mga kapatid. Nang ipinanganak si Auntie Eunice, no one knew what she would become. Pero the day that Auntie Eunice died, all her friends knew what she had become. She had become dedicated to her loving God, Jehovah. She loved Jehovah. Sa buong buhay niya, nakagawa siya ng good name or mabuting pangalan with her Creator, Jehovah God. Actually, na-accomplish niya ang isang bagay na maaring lahat tayo ay minimithi din nating ma-accomplish sa ating buhay. What is that? She stayed faithful to the end. Hindi ba nakakaaliw malaman na si Sister Lagpakan, si Auntie Eunice, live a life of faithfulness until her death, unwavering in her faith. Kaya ngayon, inaalala natin siya, yung naging buhay Kristiyano niya. Pero mas mahalaga ay naaalala siya o nasa alaala siya ng kanyang Creator, ang Diyos na Jehovah. Now, with death comes grief. At natural lamang po yan na magdalamhati tayo. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga halimbawa ng mga pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanilang minamahal sa buhay. Halimbawa, andyan si Abraham sa Genesis 23 verse 2. Si Abraham ay humagulgol, tinangisan niya si Sarah na kanyang asawa. He began to mourn and weep nang ito ay namatay. Katulad ni Uncle Ruben. Labis na nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa for 42 years. Gayon din sila Jaja, Tonton, LL, Winnie, Razel at ang kanilang mga apo are mourning the loss of their mother and grandmother. At tayo rin, masakit din para sa atin ang mamatayan ng minamahal, hindi ba? Well, si Abraham, tulad natin, ay hindi sakdal. Kaya tayo nagdadalamhati. Pero how about God's perfect Son, Jesus Christ, when He lost a close friend? Well, let's read about that. Dito sa John chapter 11, verse 33 to 35. Kung nandyan po kayo, mga kapatid.
Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping. He groaned within himself and became troubled. He said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." So verse 35, Jesus gave way to tears. The perfect Son of God gave way to tears as a result of losing his close friend Lazarus in death. And that is really interesting too, mga kaibigan, because Jesus knew right at that moment when he said that he was going to raise Lazarus from death within minutes. Pero bakit siya umiiyak? Dahil sa nakita niyang nararamdamang pagdadalamhati ng mga kaibigan ni Lazaro, lalo na ni Marta at Maria na mga kapatid ni Lazaro. Sorry, the laptop stopped. Kaya, anong nangyari? Dahil doon sa kanyang empathy, naudyukan siya ng empathy, he gave way to tears. Kaya, normal lang na magdalamhati, mga kaibigan. Now, or today, we lost a faithful servant of Jehovah, and the question is, how does Jehovah feels about that? Well, let's look what Jehovah says. Sa awit 34 verse 18, sabi rito, Jehovah is close to the brokenhearted. He saves those who are crushed in spirit. At doon sa awit 147 verse 3, He heals the brokenhearted. He binds up their wounds. Kaya ito ang nararamdaman ni Jehovah sa inyo ngayon. Uncle Ruben, Emerson, Paul, Lemuel, at sa lahat ng mga kapamilya at kaibigan ni Auntie Eunice ngayon. Alam ni Jehovah ang pinagdadaanan ninyo, nating lahat, at handa siya at eager, nananabik na aliwin tayo ang bawat isa sa atin. Pero, maybe we can ask, why does terrible things like dying happen to good people like Auntie Eunice? Well, to answer that question, we have to go back to the beginning, the first human couple, Adam and Eve. Sa Genesis chapter 2, verse 15 to 17, nilalang ni Jehovah ang unang mga tao nasakdal, perfect, sa isip at katawan, at hindi para mamatay. Kaya yung kamatayan is not part of His original purpose for mankind. Mayroon lang tanging isang hinihiling o requirement si Jehovah sa kanila. Ang sabi, huwag kumain ng bunga mula doon sa puno na pagkakakilanlan ng mabuti at masama. Ang kahilingan ito, that requirement, hindi mahirap para kay Adan na sundin. And this will not deprive him of anything. There is an abundance of food to eat in the Garden of Eden. Jehovah gave him everything, his life, his home, his mate, Eve, everything. All what Jehovah asks is one act of obedience. Katulad halimbawa, kapag tayo ay host ng isang party, isang bahay, o meron tayong mga guests, sabi natin sa ating guests, oh, you know what? You can open everything dyan sa refrigerator, sa freezer, dyan sa drawer na yan. Magluto kayo hanggang gusto ninyo. Ganon tayo ka-generous. Pero sinabihan natin sila, but yung isa doon na maliit na cabinet doon sa may bandang gitna, huwag niyong bubuksan kasi i-reserve ko yun para sa next batch ng aking mga guests. Is that reasonable request? Binigay naman na lahat, di ba? Yun lang isang cabinet na yun. Ano nangyari? Yung guest na pumunta, binuksan pa rin yung cabinet at kumuha pa rin doon. Parang ganun ang nangyari, mga kapatid. Dahil doon sa pagkakasala ni Adan at Eva, pumasok ang curse o ang sumpa ng kamatayan. Kaya sabi dun sa Genesis chapter 3 verse 19, in the sweat of your face you will eat bread until you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to dust you will return.
Oo, ang kamatayan ang naging resulta ng paghihimagsik na sinimulan ng paghihimagsik sa creator ng buhay o pinagmulan ng buhay, ang Diyos na Jehovah. Kaya ano yung naging epekto sa atin bilang mga descendants o mga offspring ni Adan? Pakisuyo, basahin natin ang Roma, Kabanatang 5, talatang 12. And for most of us, probably memorize this. Ang sabi, that is why, just as through one man, sin entered into the world, and death through sin. And so death is spread to all men, because they had all sinned. Oo, ipinasa ni Adan sa lahat ng kanyang inapo, sa atin, sa ating lahat, ang depekto na dulot ng kasalanan. Kaya ngayon, lahat tayo nagkakasakit. Pwedeng hindi ba, minsan yung mga magulang na ipapamana rin yung sakit sa kanilang mga anak. No? High blood, diabetes. No? At, halimbawa sa akin, anong pinamana sa akin? Hindi ko nasasabihin. Ano? Mayroong nakakaalam na ilan. No? Pero si Adan, anong pinamana sa atin na sakit? Adanasitis. Ano? Oo, yung kasalanan at kamatayan. Kaya dun sa Romans 3 verse 23, ang lahat ng tao ay namamatay dahil lahat tayo ay nagkasala. Pero ang kamatayan ba, mga kaibigan, ang wakas? Is that the end of all things? No? Yan na bang wakas ng lahat para sa isang tao? Well, ang sinasabi ng Biblia ay hindi. No? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang milyong-milyong namatay ay muling mabubuhay. Ngayon, ang tanong, paano ito naging posible, mga kapatid? Well, basahin natin ang Matthew 20 verse 28. Ang sabi rito, 20:28 ng Matthew, kung paanong ang anak ng tao ay dumating, which is Jesus Christ, ay hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Kaya mga kaibigan, naging posible yung hope ng resurrection, ng pagkabuhay muli, dahil mismo doon sa hain ng Panginoong Jesus. Nang buhayin mismo ang pangunahing Jesus, ang Panginoong Jesus, iniharap niya yung bisa ng kanyang sacrifice sa harap ng Diyos na Jehovah, and that made it possible na yung original na layunin ng Diyos na Jehovah tungkol sa tao na mabuhay magpakailanman ay tiyak na matutupad. Ito ang isa sa mahalagang katotohanan sa Biblia na sinampalatayanan mismo ni Antiones. Ano pat nagpakilos ito sa kanya na mag-alay ng kanyang buhay kay Jehovah, ibahagi ito sa mga tao at turuan sila sa Biblia. At kumbinsido siya dito. Yan mismo ang sinabi ng Diyos na Jehovah. Binanggit niya doon sa Apokalipsis 21:4, yung pag-asa na yan, na tiyak na matutupad. Let's read that again. Revelations 21 verse 4, ang sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati, at ang pag-iyak, at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Hindi ba napakagandang pangako yan? Pero baka may mga tuwiran sa atin, Brad, sa langit yan. Well, pero kung babalikan niyo yung teksto na binasa natin, mawawala yung kamatayan, pagdadalamhati, kirot, at iba pa. No? Mayroon bang ganitong kalagayan sa langit? Saan ba nakikita yung mga bagay na yan? Kamatayan, pagdadalamhati, at kirot. Hindi ba dito sa lupa? So saan niya alisin? Oo. Dito sa lupa. Isang napakagandang pag-asa ito para sa atin na nandito sa lupa. Ngunit habang hinihintay natin na matupad ang pangakong ito, ano ba ang kalagayan ng mga namatay na? Sila ba ay merong tinatawag na parte o kaluluwa na immortal na humihiwalay sa kanya at patuloy na nabubuhay? Well, tignan natin ito sandali. No? Sa Hebrew, ang salitang soul sa English or kaluluwa sa Tagalog ay may kahulugan ay may Hebrew word na equivalent na nephesh, no? Sa Greek naman ito ay psyche, ano? At isinasali ng maraming Biblia
o mga translator at mga scholars na sa batay sa pagsusuri, ang salitang ito ng kaluluwa ay lumilitaw na tumutukoy sa tatlong bagay. Three things. Number one, sa mga tao mismo. Number two, mga hayop. O pangatlo, buhay ng tao o ng hayop. Halimbawa, sa tao, ano ba yung sinabi noon sa 1 Peter 3:20? Ilan yung naligtas na kaluluwa? Sinabi doon. Tumutukoy ba ito sa kaluluwa nila? Kung immortal ang kaluluwa, hindi. Tumutukoy mismo doon sa 8 tao na naligtas. Noah and his wife and yung kanilang mga anak at mga manugang. Ganon din sa Biblia, tinutukoy doon yung sa Genesis, yung paglalang, sabi niya, lalalangin ko, sabi niya, ang mga lumilipad na mga nilalang, buhay na nilalang sa ibabaw ng lupa. Yung salitang nilalang, babalikan niyo sa original Hebrew text, nephesh ang ginamit. So saan tumutukoy yung nephesh? Mismo yung mga hayop. No? Mismo yung hayop. No? At ganun din sa buhay ng isang tao, hayop, dahil sabi roon halimbawa sa sinasabi ng Exodus 4:19, sabi, patay na ang lahat ng gustong pumatay sa iyo. Ang ginamit na salita uli doon sa Hebrew is nephesh. So ibig sabihin, sa kanyang buhay, yung kanyang life source, yung taglay niyang hininga ng buhay na binibigay ni Jehovah para ang isang tao ay maging isang kaluluwang buhay. So to illustrate it, para bang yung electric pan na kapag hindi yan sinaksak at walang kuryente o buhay, hindi yan magiging isang working electric fan. Unless i-pull out mo yan sa outlet, hindi na yan magiging electric fan. Although electric fan siya, hindi siya magagamit. Kasi wala ning source of power. Ganun din, yung bumabalik kay Jehovah is yung life source. Yung hininga ng buhay, the breath of life. Bumabalik sa kanya yun. Yun yung power na nagsusupport ng buhay sa isang tao para maging isang kaluluwang buhay. Pero yung tao mismo ang tinatawag na kaluluwa o taong buhay. Kaya dito, sinasabi rin ng Biblia na ano ba ang kalagayan nila kapag namatay ang mga tao? Well, let's have the Bible answer that. Ecclesiastes chapter 9, verse 5 and 10. Babasahin ko sa Tagalog. Sa Ecclesiastes 9, talatang 5 at 10, ganito ang sabi ng Biblia tungkol sa mga namatay na. May alam pa ba sila? Sabi, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na rin silang tatanggaping gantimpala, dahil lubusan na silang nalimutan. And sa verse 10, anuman ang pwede mong gawin mo ng buong makakaya, dahil wala nang gawain, pagpaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. So binabanggit dito yung kalagayan nila na sa libingan o sa graveyard, Sheol and Hades, Hebrew and Greek, na kung saan pupunta doon ang mga tao, ang isang patay ay lubusan ng inactive, di na aktibo, hindi kumikilos, walang pakiramdam o pag-iisip. Parang electric pan na binunot mo na doon sa sakit na hindi na siya tumatakbo, hindi na siya nabubuhay. Kasi yung source ng buhay ay wala na. Pero sinabi rin dito, mismong si Jesus, nung sa account doon kay Lazarus, sinabi niya na si Lazaro ay natutulog lamang. So pinakikita nito na ang kalagayan nila ay parang mahimbing na pagkakatulog lamang. Kapag tulog, wala tayong alam sa nangyayari sa atin. Lalo pagod na pagod tayo, hindi ba? Tulog tayo. Wala tayong pakialam kasi mahimbing ang tulog natin. Pero ang isang garantiya, ang tiyak, kapag tayo'y tulog, pwede tayong gisingin. Diba? Pwede tayong gisingin. Kaya kahit ang patriarkang si Job, convinced dito. Sinabi niya doon sa Job chapter 14 verse 14 to 15 na kapag namatay siya, si Jehovah mismo ang tatawag sa kanya at sasagot si Job. So kapag namatay na siya, so out of the grave he will answer. He will answer Jehovah's call. Gaya na ating inawit kanina, he will call. And He will answer.
So, tugman-tugma rin ito doon sa sinabi ni Jesus. Doon sa John 5 verse 28-29, basahin natin, which is a guarantee tungkol sa magiging kalagayan ng mga patay pagdating ng takdang panahon. Sabi niya, huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon, ayon doon sa Juan 5:28-29, na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at, ang sabi sa 29, mabubuhay silang muli. Ang mga gumagawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay. Kaya napansin niyo ba yung pagkakatugma nung sinabi ni Job at ng Panginoong Jesus dito mga kapatid? Na ang mga patay, makakarinig sila ng isang tinig. Para bang tinig na nanggigising, uy, gising ka na. Hindi ba nakakaaliw? That's encouraging na malaman na ang kamatayan, bagaman tinuturing ng mga tao na is the last enemy of mankind, pero ultimately, hindi pala ito ang wakas ng isang tao. May pag-asa na sila'y gigisingin muli ng Diyos na Jehovah, at ang authority na yan, ang privilege na yan, binigay niya kay Jesus para sila ay gisingin. Gaya ng ginawa ni Jesus kay Lazarus. Kaya sa magitan ng pagkabuhay muli, maawaing binuksan ni Jehovah ang priceless na pagkakataon upang ang napakaraming tao na namatay ay muling mabuhay at magtamasa ng walang hanggang buhay. Nangangahulugan ito ng ating mga minamahal, tulad ni Auntie Eunice, Sister Lagpakan, ay muli nating makakapiling, kahit sila'y natulog na sa kamatayan sa pagkakataong ito. Actually, kung isip-isipin nyo ito, mga kapatid, the time that she closed her eyes, that's the last time that she saw this world. And from then on, wala na siyang alam. The next experience susunod niyang malalaman ay paraiso na pala. Hindi niya alam gaano kahaba ang takbo ng panahon doon. Pagkapikit ng mata niya, sandali na lang yon. Pagbukas ng mata niya, paraiso na pala. Yeah. So is it not comforting para sa kanila? Well, sa atin, medyo nag-grief tayo, no, mga kapatid? Pero sa kanila, ay naghihintay na lamang sila ng katuparan nito, ng pagkabuhay muli. So ngayon, mga kapatid, ang tanong sa atin, paano tayo makikinabang sa ating pagkanaririto ngayon? Bueno, narito tayo ngayon para hindi lamang alalahanin ang buhay, ang Christian life ng ating kapatid, si Auntie Eunice, kundi kasabay nito, Jehovah expects us na matuto, makinabang, mapatibay tayo, yung confidence natin sa hope of resurrection. Sa katunayan, wala pong makapagbibigay ng true comfort, real comfort sa atin at sa atin na mga naulila ni Auntie Eunice kung hindi doon lamang sa guarantee that she can live again. Tiyak, yung pagkabuhay muli. And Jesus Christ's resurrection is a proof of that, na talagang ito ay totoo. Ipinapaalala sa atin ng funeral discourse na ito na ang buhay ng tao ay napakaikli at walang katiyakan, is full of uncertainties. Basahin natin yung sinasabi ng Ecclesiastes 9, verse 11, tungkol dito. 9:11 ng Ecclesiastes. Ang sabi, mayroon pa akong nakita sa ilalim ng araw. Hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan, hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan, hindi laging ang marunong ang may nakakain, hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman, at hindi laging ang may kaalaman na nagtatagumpay. Bakit? Dahil, sabi, lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Time and unforeseen occurrences. Ngayon, malakas tayo, bukas makalawa, pwede tayong magkaroon ng sakit na walang lunas. Ang buhay natin ngayon ay walang kasiguraduhan, uncertainty. Si Auntie Eunice, almost 62 years old, nabigla kami, malakas siya. Kamakailan lang, nakausap ko sa video call, nag-video call kami. Biglang-bigla, nagbago ang kalagayan.
Masasabi ng ilan sa atin na, well, 60 years old, medyo bata pa. O ang ilan sa iba, 70, 80, or even 90, tsaka sila namatay. Kumbaga, isipin nila, pangmalas nila, bonus na yon. Ano? Pero ang totoo, that's too short. Napakaikli, mga kapatid. No? Kung ikukumpara yan doon sa everlasting life na original na nilayo ng Diyos na Jehovah, 70, 80, 90, that is very, very short. Ano? Kung pagbabasihan natin yung sinasabi ng Bible sa Numbers 14 verse 34, one day kay Jehovah ay 1,000 taon sa tao, then that means to say, wala pang tao ang tumagal ng 1 oras ayon sa tala orasan ng Diyos na Jehovah. Kaya pinaiisip tayo nito, mga kaibigan, paano ba ginagamit o paano natin ngayon gagamitin yung maikling buhay na ito ngayon? At ito rin yung dahilan kung bakit si Moises mismo nagtanong kay Jehovah God, how can I use yung kanyang maikling buhay na iyon na parang singaw na pwedeng mawala? Well, sinabi ng Psalm 90 verse 12, ganito ang sabi, ganito ang request ni Moises, ituro mo sa amin kung paano bibilangin ang mga araw namin para magkaroon kami ng marunong na puso. Ituro mo sa amin. Show us how to count our days. Hilingin natin kay Jehovah kung paano natin gagamitin ang ating maikling buhay. So, paano kaya? Well, let's talk about that. Number 1, yung gaya ng binasa natin kanina. Let's review that again sa Ecclesiastes 7 verse 1 and 2. Yung ginamit natin sa introduction. Ano yung pwede natin gawin sa ating maikling buhay na ito? Let's read it. Sabi sa verse 1, balik tayo sa 1. Sabi, a good name is better than good oil, and the day of death is better than the day of birth. Alam na natin ang kahulugan ngayon ng verse na yon. Then sa verse 2, better to go to the house of mourning than to the house of feasting, for that is the end of every man, and the living should take it to heart. Napansin yung binasa natin sa verse 1, anong sabi doon na dapat na meron sa atin? Magkaroon daw tayo ng ano? Mabuting pangalan, good name. Ibig sabihin, magandang reputasyon sa harapan ng ating Creator, ang Diyos na Jehovah. Kaya sinabi doon na mas mabuti na pumunta doon sa bahay ng namatayan kaysa sa handaan dahil yung isang taong namatay ay nakagawa na ng reputasyon sa harap ng Diyos na Jehovah. May record na siya kung paano niya ginamit ang maikling buhay niyang iyon para kanino? Para kay Jehovah. Kaya mahalaga ito, mga kapatid, dahil napakabilis ng panahon nga natin ngayon. Hindi tayo makakatiyak na yung ating maikling buhay ay palaging malusog at walang problema. Kaya habang pinakikinggan natin ang pahayag na ito sa libing, sana maudyukan tayo na suriin natin ang ating mga sariling landasin, our ways, yung mga tunguhin natin sa buhay. Masuri natin kung meron ba tayong dapat baguhin. Para sa gayon, magamit natin sa matalinong paraan yung natitira pa nating buhay. Alalaong baga ay yung paggawa ng good name o magandang reputasyon sa harap ng Diyos na Jehovah. Sa totoo lang, mga kapatid, there are 1,000 ways on how to die in this wicked world. But there is only one way how to live, and that is to live for Jehovah. Ang isa pang paraan ay yung sinabi ni Jesus na mag-imbak tayo ng kayamanan para sa ating sarili. Saan? Sa langit. Na kung saan hindi kailanman maaring masunog o manakaw man. Makapagdudulot ba ng lubos na kaligayahan sa buhay natin ngayon yung pagkakaroon ng maraming material na tinatangkilik? Sa katunayan, hindi. Bagaman pansamantala ang pakinabang nito sa atin ngayon, hinding-hindi tayo matutubos ng mga material na kayamanang ito mula sa curse ng death o sumpa ng kamatayan na ipinamana ng ating unang mga magulang. Kaya para sa atin lahat na dumalo ngayong gabi, at lalo na sa atin ang mga naulila at mga nakapag-alay ng ating buhay kay Jehovah, sana patuloy na luwalhatiin natin si Jehovah at pabanalin ang kanyang pangalan bilang ang pinakasoberano sa lahat. Siya ang ating source ng buhay. Siya ang Diyos na piniling paglingkuran ni Auntie Eunice, ang inyong mami, mga pinsan,
ang inyo pong asawa, Uncle Ruben, ang ating tita, mga pinsan, ang Diyos na makapaglalaan ng permanenteng solusyon, mula sa mga pagdurusang naidulot ng kasalanan at kamatayan. At ang mga gagawa nito ay makatitiyak na makikita nating muli ang mga mahal natin sa buhay kapag sila'y binuhay muli. Kaya sa umagang ito, para lamang tayo maghahatid ng ating isang kamag-anak sa airport, papaalis. Saan natin siya dadalhin? Sa departure area. Pero hindi magtatagal, sasalubungin natin uli sila sa isa pang exit. Saan yun? Sa arrival area. Natitiyak natin na mangyayari yan. Kasi sabi sa Biblia sa Hebrews chapter 6 verse 10, kasalanan para kay Jehovah kung kakalimutan niya ang mga ginawa nating paglilingkod at pag-ibig alang-alang sa Kanya. And si Jehovah, ayon sa Malachi 3:16, meron siyang aklat ng alaala. Doon nakasulat ang mga pangalan ng mga naging tapat sa Kanya. At kapag dumating na ang takdang panahon, silang lahat ay aalalahanin ni Jehovah at bubuhayin muli. What a great, what a happy reunion that is. Yun ang pinakamagandang reunion sa lahat na mangyayari. Kaya ang tanong sa atin ngayon na naririto, naroroon ba tayo para salubungin sila? Para salubungin si auntie? Ano kaya ang mararamdaman nila o niya kapag hindi nila tayo doon nakita? Kaya mahal na mga kaibigan, tayo ay nasa pinakadulo ng mga huling araw na ito. Ang sanlibutan ni Satanas, ang original na mamamatay tao, ay malapit ng puksain. Kaya dapat nating gamitin kung gayon ang panahong natitira para patuloy nating i-meditate at ipaalaala sa isa't isa ang pag-asa na ito, the resurrection hope, at ang iba pang mga pagpapala sa hinaharap. Para sa ganon, palagi nating mapatibay ang ating pananampalataya kay Jehovah at pagtitiwala, confidence sa Kanyang mga pangako. Kaya patuloy sana tayong umasa, magtiwala kay Jehovah, maglingkod ng masigasig at tapat sa Kanya, regular na manalangin kay Jehovah para sa lakas na kailangan natin para makapagtiis, makapag-endure hanggang sa wakas. Hanggang sa ilaan ni Jehovah, ang Diyos na buhay o ang Diyos ng mga buhay, ang permanenteng kaginhawaan na makita natin muli ang ating mahal sa buhay at matamo nating lahat ang tunay na buhay. Magandang umaga. Maraming salamat, Brother Malasab, sa inyong mahusay, maliwanag at nakapagpapatibay na pahayag. Very timely ito, na aliw kaming lahat, lalong-lalo na ang pamilya ni Sister Lagpakan. So very timely na discourse yan. At through the pages of the Bible, narinig natin ang mga comforting words mula kay Amang Jehovah. Muli, maraming salamat, Brother Malasab. Ngayon ay anyayan kayo ulit, mga kapatid, mga kaibigan, na tumayo at awitin natin ang song number 139, See Yourself When All Is New. Just see us falling.
that you by the rule of your Son. The fullness of our heart overflows in our Son. All glory and honor and praise to you belong. Now see yourself and see me too, and look ahead to a world that is new. No sight we see, no sound we hear, will cause alarm or give rise to fear. All has okay, let's invite again dito sa harapan si Brother Malasa for the concluding prayer. Soberano po naming Ama, kayo po na bukal ng buhay, Diyos na Jehovah, kayo lamang ang tanging may karapatan at tumanggap ng kaluwalhatian at bukod tanging debosyon. Maraming salamat po sa aming napakinggang pahayag at tunay na kami po ay naaliw ninyo at napatibay na ang kamatayan ang hindi siyang huli o wakas ng tao. Dahil po sa inyong pag-ibig, kami po ay tinulungan ninyo na magkaroon ng pag-asa na mabuhay magpakailanman dahil po sa pag-ibig din ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Sana po, Ama, tulungan kami, lalo na ang mga naulila ng aming mahal na kapatid at minamahal na ina, kaibigan, lola, tia, si Auntie Eunice, na magkaroon ng positibong pananaw at maaliw, mapatibay ang aming pagtitiwala sa inyong mga pangako at magkaroon po ng malaking pagnanais, Ama, na purihin kayo, gawin ang inyong kalooban upang sa ganon ay magkita-kita muli kami, magkasama-sama, masalubong namin siya sa bagong kaisan. At muli, ang pagkakataong iyon, Ama, ay napakasaya na pagkakataon, isang bagay na dapat po naming iisipin araw-araw upang sa ganon, lagi naming maging resolve sa aming buhay na gawin ang inyong kalooban, papurihan kayo sa lahat ng pitak ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa mga kapatid na sumusuporta o gumawa ng kanilang makaya upang masuportahan na maging matagumpay ang 2 araw na ito ng burol ng aming mahal na kapatid. Sana po, Ama, ang buhay o pagkabuhay muli, ang pag-asa na pagkabuhay muli ay patuloy na umaliw sa bawat isa sa amin at magpatibay sa aming paglilingkuran sa inyo. Pansamantala, Ama, kami po ay mga disakdal pa rin at nagkakamali. Sana'y patawarin kami at sana po ay makitang karapat-dapat kami na naglilingkod sa inyo pong harapan. Nawa po, Ama, tanggapin po ang maikling pagsusumamong ito at pag-ibig namin sa pangalan ng iyong nagpupunong anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Okay, this is the end of the spiritual program, mga kapatid, mga kaibigan. However, there is a bonus para sa atin. So, hinimo kayo mga kapatid na manatili kayo sa inyong upuan.
But I have to mention na there is a minor adjustment. We can be here only until 11:30. So we have to do it real quick sa mga natitira pang programs natin. Unang-una ay mayroon tayong mga video testimonial from different places. Ang una ay si Brother Jonathan Malasab. Ito ay kapatid ni Sister Lagpakan. He is from Barcelona, Spain. So let's watch through the screen. Tapos, naatasan na naman sila bilang special title din sa Solano, Nueva Vizcaya. At doon na kami nagmaki sa Solano, Nueva Vizcaya. Kasama namin na noon si Kuya. Tapos, may bagong assignment na kanilang handal sa si Tino bilang tagapangasiwa ng sirkuito. Ang kanilang assignment o territory ay sa Ilocos Norte o circuit ng Ilocos Norte.
noong panahon na yun, isa pa lang ang sirkito, buong Ilocos Norte. Kaya wala pa po. Mula po sa mga probinsya, sa Pilipinas, di ba pa, dahil sa kanila ito. At sumama po, sama-sama po umabot bilang tutulong sa teritoryo nila sa Ilocos. Pero si Tatay Luis, nag-lingkod na siya bilang regular pioneer sa Ubon Purpose. Hindi naman pwede na dalawa kami sumama sa kanila. Kaya sa iyon is nag-iwan namin sa Ubon. At doon na niya natatuan si Kuya Kuya. Sa panahon na yun, sila nakakilala at sa kanila ay nagkasal at sila ayun lang ang ipot, yun lang ang maigli na aming pinagsasamahan. At yun din, sabag kami ay sumasama, pinakamu at nino sa special ito. At sana na matularan natin yung kasikasigan ni Angelos. Alam ko na alam nyo ako, mga pamilya, mga kapatid, kasi si Angelos ay isang maganda sa ibabaw para sa kanila bilang pamilya at bilang sa organisasyon. Kami naman na patuloy natin mabigyan o pagkataon tayo ng pagkakataon na palagi tayong magkakaroon. Kaya ito ba, na kahit ganito ang nangyari, kaya natin yung sa dinakarat, ay makikita rin natin sa pamamagitan ng magpapulay ulit yan ay pangako sa iyo. Maraming salamat. Okay, yung susunod ay si Sister Juliet Raval. Ito ay best friend nila from Burgos, Ilocos Norte. Jadi kerjaan nama pengadaan apa sama karena sebenarnya tidak dihitung kali ini bapak pengadaan apa sama terus berbeda di tanda kebenaran sampai dan banyak dikumpul saya diberi asawa dan kalau kemudian nakaya punai di Yunis dan di Indonesia ada di lingkungannya. Malagay ito na una ini para paspasaran at pinagisip ko, hindi ka original daw ni yasawa ka ni hindi nagpakasyuda, hindi Ruben, ganay na ibigin na natin ni Ruben. Yan iluniwala ka ng sarili babae, sarili na siya at akalinin mo ba, na nanunod na ito ka nagungan ka ni Ruben ang iluniwala. Ada namanya disipat siya, asaan na ay babae sa ulungan at pay na hindi praktikal na babayan kaya hindi sa atin ang makapanan ng Jimmy hindalangan at pay itong gender kaya po dinunay ko panagyaman ko yung tarapala ng asawa hindi Roden. Gusto natin sa anak ito then sister, the best sister, the best friend, and the best company. Malagay po aming unay, gusto na, and kapuya ako na siya magpinigyan. Kapuya ako magpinigyan. And kapuya rin, pinapakalaan na kasama. Kaya narinig ang awasin.
Correction mga kapatid, yung napanood natin kanina, siya si Sister Virginia Mabunag, na kapatid ni Brother Lagpakan. So ngayon ay dinggin natin yung comment ni Sister Juliet Raval. Nagbundaway at sa akin kagayin, sa kaya itong istorya kasanungan na ang mga ni Leonis Malasap Lagpakan. Iispino dito Ilocos Circuit number 1 ni Brother Antonio Malasap. Iso i-circuit ko Yersin D. Kaya ipagtugod na Leonis kay Jonathan. Dilay ka lang yung gaway na nagampang mo kami kaya nagbalikan niya sa agad. Kaya nagpuntuloy na kanya kay Ilocos. Naragsak di ba nagdagdagwari ang ministeryo? Kaya kagnaaddaw sa rin ang allowance ng kanila, agarami kami ikilong na isa, kaya nabantag kami ikipangwang. Tamakan ni Ilako, ito Isabela, Kento. Ito'y lamit na ng amon ni Brother Robert Lagpakan na nagbayinan niya sa Yet, uray ng asawa ng sunan at pintuloy lang ang sinasigan niya pa ng kayo din. Akas ito pa nag-radio na gawin niya dito na hindi ka na hindi palaglabas ni Panawin na pandan hindi Amerika. Nagtutuloy at na hindi communication ni as to mga kayo. Babakang ginagawa kaya video ko. Kaya siya pinalitan ganda, hindi pa nakaibang di Baletan dito. Kaya tumayang bakasyon, marinami at kasilangan ni Agtaksat, hindi nasag Kennis Kultural. Dan magdali hindi pa pananda, siya kaya di ayaban ka na tapos. Kaya kaya ito pa nagdagdaduami, mas nang amok, hindi nagsasayaan ng kalimutan. Kas may isang managparabor, nalaka ng masasigan, na anos, kaya madali kita kasapunan itibulong na agos na. When may ayat isuna, sangit yung puso, kanang utawan na, iti best friend. Ito bekas ka, marikiwanang unay, tinamnam na makikat kumanin. Isuna, bago iti na matalik na, at serserbitan na pulis. Na tika rin ni Apesos, Yemon 11:25, siya ipanalungan kay Biblia. Yang tutuloy naman ibalik ay pamati kanya, uray lumakay, ang tiyan. Kahit kapasama parang kanin na, itong kayo may sabi, ipaladik na, pinakababa, Biblia. Sabi kumatak na nalik tayo kumatak na piluha, kas ng naman. All right, thank you for those videos. And also, thanks for the lights. Ngayon ay binigyan ako ng pribileyo na to say something about Sister Lagpakan. Almost lahat ay nabanggit na kanina throughout the discourse at saka yung mga video testimonials. Ano? Pero maalala ko tuloy, nung last year, that was May, nagkaroon kami ng pribileyo na makibahagi sa SPC, yung Special Preaching Campaign. At na-encourage namin si Sister Lagpakan na maki-participate at nag-apply siya doon sa San Jose, Tagalog Congregation, kasama nila ang Iloco. At tuwang-tuwa siya at very, very happy siya na nakibahagi sa pribilehiyong ito. At with the special treatment na pinakita ng mga kapatid doon, ay namangha si Sister Lagpakan.
She really admire yung arrangements, yung mga kapatid doon sa San Jose, ang kanilang pag-host, at maraming mga pagkain as well as entertainment. And then sabi niya sa akin, Brad, one day I will repay, sabi niya. Pinatunayan niya iyon dahil noong itong June, July, nagkaroon ng Whole Ilocos Congregation ng pribilehiyo na mag-host para sa PSS or Pioneer Service School. At nagkaroon sila ng willing spirit na makibahagi sa pamamagitan ng pagpapakita ng hospitality. Nag-host sila for 2 weeks. May nag-accommodate sa bahay nila. And also, very proud siya na nagluto. At masasarap yung luto niya. Kaya sabi niya, Brad, naalaala niya yung sinabi niya sa akin noon. Kaya very happy siya. Kaya maraming salamat, brother, sabi niya, na nagkaroon ako ng ganitong pribilehiyo. Whatever it takes, I will do it for Jehovah, sabi niya. Kaya sa mga previous months, very happy siya. At ito ang naitimo sa aming isip at kapuso. Nakita namin, na-witnessan namin yung pagiging hospitable ni Sister Lagpakan. And siyempre, ang kanyang asawa na si Brother Lagpakan. So, totoo yung sinabi dito sa Proverbs 22, verse 1. Sabi niya, a good name is to be chosen rather than great wealth. To be respected is better than silver and gold. Napatunayan ni Sister Lagpakan ito, mga kapatid. He has established a good reputation, a legacy na kung saan nirespeto ng mga kapatid. Sa mga pagpupulong namin, tuwing meetings, hindi mo, I cannot recall a meeting na hindi siya sumagot. She always gives a comment, very well-chosen words, yung binibigkas niya at prepare niya. Kung minsan, ako ang tagahawak ng microphone, hinawakan niyo yung cellphone, kung minsan, nakikita ko yung cellphone niya. Nandoon yung mga prepare niya na comments. Ibig sabihin na naghahanda siya para sa mga pulong. At hindi lang siya nakinabang, kundi lahat na nag-attend sa mga pulong. Ito ay ina-appreciate namin sa kanya. At she is well respected sa mga kapatid. Nakakausap ko yung mga ibang kapatid sa aming congregation. Sabi nila na kahit isa man lang na beses, hindi nila narinig na nagko-complain si Sister Lagpakan. Which is, yung nabanggit natin kanina doon sa Proverbs 22 verse 1, na nirespeto kayo o tayo kung ganon ang ating attitude. So, makomendahan yung ginawa ni Sister Lagpakan. And then, maidagdag ko rin na pagkatapos ng Pioneer Service School noong June and July, kung saan nag-perform si Sister Lagpakan. And then, alam niyo, nasabi niya kay Presi, sabi niya, dahil sa inyo, sumayaw ako. Sabi niya. Pero alam natin na hindi niya ginawa iyon para kay Presi lamang, kundi para sa mga kapatid at lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa congregation. Oo, mga kapatid, si Sister Lagpakan, willing siya and happy, very happy siya na gumawa whatever it takes para sa ating Diyos na Jehovah. So it's something na we should cherish, yung ginawa ni Sister Lagpakan. At
walang duda na nasa memory ng ating Diyos na Jehovah lahat mga bagay na ginawa na iyon. Alright, yan lang mga kapatid ang masasabi ko at maraming salamat. At ngayon, mayroon silang inihanda para sa atin lahat na video. Ito ay tribute para kay Sister Lagpakan. So panoorin natin. Si Paul Anthony at saka si Lilian. At may dalawang manugang. Ang pangalan ng manugang ko, si Loisel Sampa at saka si Winnie Lenya. So nagkaroon na rin ako ng 4 na anak. Na pangalan, yung panganay, si Anessa, si Amalia, si Tongtong, o kaya si Alton, at saka si Miss Maria. So, 4, 4 ang natira. Thank you.
beautiful video, you know. And yung last dance na napakita, yan ang very memorable. Okay, before we call the funeral director to the front, I would like to call Brother Robin Lagpakan for appreciation remarks. Pakisuyo, Brother Lagpakan. Nakapagpatibay sa makita yung mga taong nagmamahal sa aming pamilya dahil nakikiramay sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong suporta at pagdalo sa okasyon na ito. At maraming salamat din sa mga taong sumuporta ito, mga nagboluntaryo at nagsakripisyo para maging matagumpay ang okasyon na ito. At maraming salamat at kung hindi namin kayo masuklian, alam ko ang Diyos na Jehovah ay alam niya ang iyong pagsasakripisyo para tumulong at siya ay hindi niya makalimutan. At para sa aking asawa, si Eunice, I don't know, mahirap sabihin, pero sa mapagmahal kong asawa, magandang ina at loving grandmother. Kung pwede sana, we don't want to lose him because we miss him and we love him. Mainly po ako po si Emerson po, ako yung panganay. Maraming salamat po sa mga tumulong sa amin during this challenging time. Most especially po to my mom's family in faith, Jehovah's Witnesses congregations. Thank you for your love and support po during this challenging time. Hindi po namin alam kung paano namin magagawa to without your support. Not just for assisting us with a lot of arrangements po dito, but just simply being there, you've made a difficult time more bearable for us. So, thank you po for being a true family during this challenging period. Kung nandito lang po si Mami, talaga pong masasayahan yun. So again po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga pala si pangalawang anak ni Eunice, si Paul Lagpakan. At muli mga kapamilya sa Pilipinas, maraming umiiyak na siguro doon. Mas masakit sa kanila dahil hindi nila nakita hanggang nung pagkakasakit. Kasi Marso lang nasa Pilipinas sila, Mami. At nag-host siya ng reunion sa Bubon. Yun, ang masaya, at least masaya si Mami. Marami siyang iniwan. Hindi namin nakalimutan yung kabutihan niya at sana gusto ko rin matularan. Mga kapatid na sumuporta hanggang nung pagkakasakit ni Mami, mga kapamilya, mga kaibigan. Kahit sa ospital, in and out kami noon, pero nandyan kayo lagi. At lalong-lalo na kahit malayo kayo ay kahit sa pamamagitan lang ng prayers po ninyo. Maraming salamat.
I know lahat tayo ngayon ay tears of sorrow, but not too long from now, it will become tears of joy. No? So thank you again. Ngayon ay let's ask the funeral director for the further instructions. Ladies and gentlemen, at this time, the family will have a private moment to say goodbye. We ask that the rest of you folks begin making your way out of the chapel and to the graveside right here. There is a shelter where we will have our committal before laying her to rest. And at this time, we will have immediate family and pallbearers remain inside. And please make your way out otherwise. Thank you.